Investigasyon sa di umano'y mapang-abusong paggamit ng letters of authority sa BIR. Ating pag-uusapan kasama si Attorney Brianna K. De Los Santos, ang tagapagsalita ng Bureau of Internal Revenue. Attorney, magandang tanghali po. Good morning po, Asik Joey. Good morning po sa mga listeners po natin ngayon. Ma'am, siguro una po, para lang sa kaalaman ng ating mga kababayan, definition of terms. Ano po ba yung letters of authority at mission orders na ini-issue po ng BIR at kanino po ito kadalasang ini-issue? Ang letters of authority and mission orders ay mga dokumento na nagbibigay otoridad para sa commissioner na binigay po ng National Internal Revenue Code. Ang letters of authority ay binibigay para i-audit po ang mga taxpayer para tingnan kung magbabayad sila ng tamang buwis. Alam naman po natin na ang Philippines nag-a-adhere sa voluntary self-assessed payment of taxes. And pursuant to the checks and balances of the government, binibigyan po ng authority ang BIR Commissioner na mag-issue ng letter of authority to investigate kung tama po ba talaga ang tax na binayaran ng mga taxpayer. Ano naman po ang pinagkaiba ng mission order? Ang mission order is a letter for the enforcement processes ng mga BIR. Ito po ang ini-issue pag nagkakandak ng surveillance, inventory taking, at pag tax mapping. Kung aware naman po kayo, ang BIR umiikot at nagkakandak ng tax mapping activities. So yun po ang difference ng dalawa. Ano yung nagiging basis, attorney, para mag-issue ng LOA at saka mission order ang commissioner? Sabi niyo, nakabase yan sa batas. Pero ano ba yan? Random, periodically, o kung may gusto silang siyasatin o imbestigahan? It is a periodic naman po talaga na process ng BIR. Every April 15, nagde-deadline po tayo ASEC, di ba? So, pag nagbayad na po ang mga taxpayer natin, mayroon po kaming sinusunod na Revenue Memorandum Order na nagtatalaga ng audit program ng BIR. So, dahil sa audit program na yon, sila po naglalagay ng basihan kung paano pagpili ng issue ng letters of authority. So sa mission order naman, yun nga nasabi ko kanina, pag may operations or enforcement activity si BIR, ini-issue po si mission order. Ayan, napanood natin, attorney, yung press conference ni Finance Secretary Frederick Go at ni Commissioner Charlito Mendoza sa pag-suspend muna nitong pag-issue ng mission orders pati nung LOA. Ano yung naging batayan nila? Bakit nila ipinapasuspindi muna? It is a priority program po ng bagong commissioner. As we all know, the commissioner just assumed office this November. So, part of the priority program, and because also po, nakakatanggap po kami ng mga reklamo from the stakeholders na inaabuso po ang paggamit ng LOA. And he decided to stop the issuance of LOA and to give the BIR a chance to review these processes para po ma-restore natin, ma-reforma ang pag-issue ng LOA, ang proseso ng pag-issue ng LOA at ma-restore ang integrity po ng LOA. You mentioned, ma'am, na merong stakeholders, may taxpayers na nag-complain or may allegations of abuse sa paggamit nitong dalawang mekanismong ito. So, ito po ba ang mga natanggap na reklamo ay sapat for our finance leaders, the Commissioner and Secretary Go, to suspend it? Yes po. Kasi gusto din namin po na matingnan po ang proseso sa ngayon. Saan po ba yung mga gaps? Saan po ba nanggagaling ang mga issues? So yun po, the Commissioner decided to suspend the issuance of LOA for the time being in coordination with the internal stakeholders. Pwede niyo po bang ibahagi sa attorney kung sino-sino, kung pwede lang, o ilan yung kasalukuyang iniimbestigahan sa loob ng BIR kaugnay sa aligasyon ng money-making scheme gamit ang LOA at ilang kaso ba yung tinututukan? Tinitingnan po namin ngayon yung mga reklamo. Subalit, yun nga po, wala po kaming direktang identification kung sino po ba talaga ang iimbestigahan. So, yun nga po, kung may mga reklamo po directly sa BIR, pwede naman po kayo mag-email diretso sa commissioner@bir.gov.ph para po makatulong po kayo sa amin sa pag-imbestiga. Kasi po parang naririnig natin general statement, may ganitong pangyayari, pero saan ka ba magsisimula sa pagtingin? Kasi nga hindi mo alam kung saan nanggagaling, sino-sino, kaninong mga kaso to,
saang RDO to, saang region to. So yun po, ASEC, ang concern rin namin. So in a way, ma'am, yung suspension, preemptive or preventive na rin kasi nga habang tinitingnan natin kung yung allegations ay may basihan talaga at kung saan-saan Yes ang po. mga ito. Gusto po naman kasi namin ma-establish ang integrity po ng LOA. Kasi po, kailangan naman po talaga ng gobyerno ang letters of authority. Para yan po kasi ang checks and balances natin. Para masisigurado natin na ang mga taxpayer ay nagbabayad ng tamang buwis. Ma'am, may technical working group po ang BIR para sa LOA and MO Integrity and Audit Reforms. Ano po yung unang reform na inirekomenda ng TWG na ito para mapigilan yung alleged abuse? Ang gumawa po ng technical working group ang BIR at sila po ay minandate na magtingnan po ngayon ang mga kasalukuyang revenue issuances in relation to audit, titingnan yung gaps at magre-recommend ng solutions. So ano po ang mga possible naming tinitingnan? Tinitingnan po ang possibility na magkakaroon ng electronic selection kung sino po ang subject sa sa LOA. Sino may i-issue ng LOA. At kung possible po, yung service of LOA to avoid more interaction with taxpayer, kung pwede ring electronic. Pero isa lang po yan muna sa mga initial recommendations. As we go on with this technical working group at ma-identify na po ng TWG yung mga gaps, we will make a recommendation. Dahil lumabas, attorney, yung allegations na posibleng inaabuso yung sistemang ito, baka merong mga negosyante o taxpayer na lumantad pa at lumapit sa BIR to present their case. So paano naman po matitiyak ng BIR na mapoprotektahan sila at hindi sila babalikan o gagantihan sakaling lumantad sila with these allegations? Meron naman po tayong due process na ino-observe. So yun nga po, sa mga natatakot po, you can submit your complaint directly to the Office of the Commissioner. Kung natatakot po, kahit email lang po, commissioner@bir.gov.ph. We will entertain all complaints para po magtulungan po tayo sa pag-imbestiga sa mga anomalyang ito. Meron din po nagsasabi ng mga negosyante, attorney, na kahit daw audited na o settled na yung year in question, ino-audit pa sila ulit. So, paano po yung magiging basihan ngayon ng BIR para mag-issue ng mga LOA? So, among other things, i-revise ba yung criteria sa pag-issue nitong mga LOA at mission order? Hindi po natin po kasi ASEC ma-avoid na sabihin na hindi pwedeng issuean uli kung na-settle na. Because meron po tayong tinatawag na tax fraud. So tax fraud cases, pwede po siyang buksan kahit nabayaran na before para tingnan kung meron po fraud na nangyari. Ano naman yung protection? Nabanggit natin kanina yung mga natatakot lumantad. Pero ano naman yung protection para sa maliliit na negosyo at MSME in case, yun nga, naghain sila ng complaint at lumabas nga na abusive yung pag-audit sa kanila? So yun po, ASEC, we will accord the same protection. Malaki, maliit man yang negosyante, we will accord the same protection sa lahat ng taxpayers po. Meron po bang timeline ang BIR para muling ma-activate yung field audits at LOA issuances? At sa muling pagbubukas, paano nyo ibabalik yung, ito yung importante, trust ng publiko? O yun po ang ASEC, ang pinaka-importante. Kailangan po natin ibalik yung tiwala ng tao sa integrity po ng LOA. So, for the timeline, we are looking kung depende pa po sa gravity po kasi ng problema. And the Commissioner has mandated the technical working group to act on this as soon as possible. Ano naman po, attorney, siguro na nakalatag na meron ng internal mechanism po ang BIR for this. Pero paano po kung may mapatunayan ng abuso ng sistema, ano po yung pwedeng kaharapin? They will be accorded po the right, dapat na penalty yung para sa mga nag-abuso, sa mga pag-issue nga yan. Kasi nga po, hindi naman pwede nating i-allow yung katiwalian na nangyayari sa loob ng BIR.
Attorney, suspended yung LOA at saka mission orders, pero kapag ang korte ang nagsabi na ituloy, tuloy naman ito, di ba? Yes po. Ayan. So, paano po kung may nagpapatuloy na audit, given the suspension, habang itong isinasagawa nga yung investigation, papayagan ba itong magpatuloy o sususpindihin hanggang matapos talaga itong proseso ng transparency na gusto ni Commissioner? Gusto ko lang po taruhin kasi po pagkakaintindi kasi ASEC lahat ng tao, suspended talaga totally ang audit. So kung titingnan nyo si RMC 107-2025, meron rin po kami mga exceptions. Ano po yung mga exceptions namin? Yung mga prescribing cases po that will prescribe 6 months from the issuance of the order. So kung in-issue namin siya November 24, yung mga prescribing cases until May 24, 2026, pwede pa pong imbestigahan, patuloy pa po. Yung mga tax fraud, yung mga sa ano po, sa flood control, yan, patuloy po sila. One-time transactions, yung mga bentahan ng lupa, yung bentahan of shares of stocks, na ang tax due is capital gains, documentary stamp tax, ex-state, patuloy pa rin po. Idadagdag pa po namin yung mga refund. For VAT refund, the law mandates the BIR to act on it within 90 days. And for erroneous payment of taxes, 180 days. So, hindi po sila kasama sa suspended. So, yun po. Tapos yung mga immediate actions on taxpayers flagged by verified intelligence. So, yun po, ang gusto po namin klaruhin, hindi po totally suspended ang pag-issue ng LOA or pagpatuloy ang pag-imbestiga for those that had already been issued LOA. Meron po tayong exceptions. So, bago pa lang si Commissioner Mendoza, pero I'm pretty sure meron siyang vision for the agency. So ano kaya yung mga nakikita niyang kailangang i-reform para manatili pong transparent ang ahensya, and at the same time, obviously, may reach yung inyong targets for the year? Yes po, ASEC. So, ang tinitingnan po ni Commissioner Mendoza is kung mai-improve po ang mga systems ng BIR. Ang kailangan po kasi natin ibalik ang integridad ng LOA. Hindi lang po ng LOA, kundi yung the process of collecting taxes. As we all know, importante po ang taxes sa pagpatakbo ng gobyerno. So, yun po ang at yun syempre po, rin ang integrity and discipline ng mga tao sa loob ng BIR. Ayan, ma'am, nasa inyong pagkakataon para magbigay po ng mensahe doon sa ating mga negosyante na posibleng naapektuhan nitong alleged abuse, o doon sa mga nangangamba pong mag-report, o doon sa mga wala namang dapat pangambahan pero involved or invested sa issue na ito. Okay po. So sa lahat po ng mga taxpayers po natin, whether individual or corporations, hindi po ibig sabihin na napag-isyuhan po kayo ng LOA ay magbabayad na po kayo ng buwis. Ito lang po ay ang paraan ng BIR para matingnan kung tama buwis po ang binibigay sa gobyerno. So, wag po kayo matakot. Bukas po ang opisina ni Commissioner Charlito Mendoza. Mag-email po kayo at po protectionan po. We will accord protection to those who will name names. Kung sino po ba ang involved sa loob namin sa mga katiwalian. And last po, ASEC, gusto kong sabihin, although the BIR has suspended the issuance of LOA, the obligation of taxpayer to pay taxes still remains. So may mga statutory deadlines po tayo, patuloy po natin pagbayaran ng ating mga buwis. Kasi po baka mamaya po naman ASEC, pag hindi naman nagtigil po sila sa pagbayad sa obligasyon nila, ang mangyayari, may issuean na naman sila ng LOA kasi the system can detect that there are discrepancies po sa payment of taxes nila. Ayan, hindi pwedeng mag-skirt o iwasan ng obligasyon ng pagbabayad ng buwis. Maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Brianna K. De Los Santos, ang tagapagsalita ng Bureau of Internal Revenue. Thank you, ma'am. Thank you po. Thank you.